Ginising si Basilio ng ripeke ng kampana para sa Misa de Gallo. Palihim siyang nanaog ng bahay at tumungo sa gubat na kinahihimlayan ng kanyang ina. Anibersaryo kasi ng pagpanaw ng kanyang ina sa mismong gubat na iyon. Ipinagdasal niya ang kaluluwa ng kanyang ina at inalala ang mga pangyayari 13 taon na ang nakararaan. Naalala niya na may isang lalaki na sugatan. Inutusan siyang maghakot ng kahoy na ipinansunog sa kanyang ina at sa lalaki. May isa ring lalaki na tumulong sa kanya sa paglilibing sa lalaking sugatan pati na rin sa kanyang ina. Pagkaraan ng pangyayaring iyon ay umalis na si Basilio sa gubat at lumuwas sa Maynila. Sa sobrang hirap at gutom ay ninais na niyang magpasagasa sa mga karwaheng dumadaan. Sakto namang dumaan ang karwahe ni Kapitan Tiago na lulan din si Tia Isabel. Kapapasok pa lamang ni Maria Clara noon sa Beaterio at pauwi na sana nang madaanan nila si Basilio. Isinama si Basilio ni Kapitan Tiago at naging katulong siya sa bahay nito. Wala siyang sweldo ngunit ang kapalit ay ang kanyang paninilbihan at pinag-aral naman ng kapitan si Basilio sa letran. Sa unang taon ng kanyang pag-aaral ay wala siyang mabigkas kundi ang pangalan niya at ang salitang adsum o narito po. Minamaliit din siya doon dahil sa kanyang luma at gulanit na kasuotan. Gayunpaman ay lagi siyang nagsasaulo ng leksyon. Nagkaroon ng isang gurong Dominiko si Basilio. Minsan ay tinawag niya ang binata upang lituhin ito sa pagtatanong ng leksyon. Subalit, sinagot siya ni Basilio ng tuloy-tuloy at walang kagatol-gatol. Dahil dito'y tinawag siyang loro ng propesor sa gitna ng katuwaan ng klase. Nang minsang bigyang muli ng guro si Basilio ng katanungan ay nasagot niya muli ito. Sa pagkakataong ito ay wala ng inaasahang katatawanan. Dahil dito, napahiya ang Dominiko at sumama ang loob kay Basilio. Nagkaroon pa sila ng alitan at hamunan sa labanang gagamitan ng sable at baston. Natutuwa namang iniharap siya ng mga mag-aaral sa kanilang propesor. Mula noon ay nakilala at nakatuwaan na si Basilio. Sa kabila ng pang-aalipusta ng ibang tao sa kanyang payak na pananamit, nagtapos siyang may markang sobresaliente at mga medalya. Dahil masikap sa pag-aaral si Basilio, ay hinikayat siya ni Kapitan Tiago na lumipat sa Ateneo Municipal. Namumuhi kasi si Kapitan Tiago sa mga praile mula nang magmungha si Maria Clara. Doon ay pinili ni Basilio ang pag-aaral ng medisina dahil ito rin naman ang kanyang hilig. Sa kanyang 3 taon ay marunong nang manggamot ang binata, kaya nang makaipon siya ay nakapagbihis na siya ng maganda at nakapag-ipon na din ng kaunti. 2 buwan na lamang matatapos na niya ang medisina. Mapapakasalan na rin niya si Huli.